Solid at tila hindi mabubuwag ang naging supermajority ng magsanib puwersa ang Bongbong Sara Unity Team. Pero matapos ang 2 taon sa pwesto, formal nang kumala si VP Sara Duterte sa gabinete ni PBBM. At ayon sa isang kaalyado, hudyat ito ng pag-angat ni Inday Sara bilang bagong mukha ng oposisyon. Narito ang ating report. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. November 2021 nang kumpirmahin ni Sara Duterte ang pagtakbo bilang Vice Presidential running mate ni Ferdinand Marcos Jr. Isang surprise move, lalo't inaasahan ng lahat ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, tulad ng amang si former President Rodrigo Duterte. Hindi ito inasahan ng marami matapos na hayagang maliitin ni dating Pangulo si Marcos. Hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Sa kabila nito, landslide victory ang tinamo ng Unity Team sa mahigit 31 million votes. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Pero ngayon, tinuldukan na ni VP Sara ang alyansa niya sa Administrasyong Marcos. Ano kaya yung mga nag-udyok kay VP Sara? Well, siyempre, nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng presidente. Sa tingin ko talaga, nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Ang tinutukoy ni Roque ay ang daan-daang milyong pisong confidential intelligence funds na para sana sa Office of the Vice President at DepEd na tinanggal sa 2024 national budget. Walang tuwirang dahilan si VP Sara sa kanyang pagbibitiw sa gabinete. Gayunpaman, ang kaalyado ng kanilang pamilya na si former Duterte spokesperson Harry Roque, isinisisi ang hiwalayan ng Unity Team sa unang ginang at sa pinsan ni Marcos. Tingin ko, okay pa rin sila ng presidente. Pero ang katotohanan niyan, ilang beses na siya inisnab ng ating First Lady. No? Parang 2 beses na yan. Pangalawa, alam naman natin kung gaano ka-impluwensya yung pinsan na Speaker of the House. Si Senate President Cheese Escudero naman naniniwalang hindi na talaga maiiwasan ang pagbibitiw dahil sa patuloy na pag-atake ng ama at mga kapatid ni Inday Sara kay PBBM. Nagsalungat na rin ang pananaw ng bise sa mga polisiya ni Marcos kaugnay sa West Philippine Sea, ang bagong Pilipinas hymn at ang pagpapaaresto kamakailan sa kaalyado ng mga Duterte sa puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Nagpahayag naman ng pagsuporta si Senator Bato de la Rosa kay VP Sara sa kung anuman ang kanyang plano sa hinaharap. Habang umaasa si Senator Sherwin Gatchalian na hindi maapektuhan ng sektor ng edukasyon sa pagbibitiw ni VP Sara. Itong education crisis natin hindi rin makakabuti kung palit tayo ng polisiya. Sa huli, naniniwala si Roque na sa pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete ay tapos na ang Duterte-Marcos Alliance at si Inday Sara na umano ang bagong mukha at leader ng oposisyon.